So sa pinakita ko kanina, may decision making kang gagawin. Di ba? Benefits versus sacrifice. Ano mabe-benefits mo kung sa gagawin mo desisyon? Example naman, meron example kung na-schedule nyo lang, meron kayong yacht party. Example, meron kayong yacht party sa September. Yung sasama, kung masasacrifice, mga around 5,000 gagastos, sacrifice. Pero benefits, di ba, may expose niya yung sarili niya sa abundance life, makapag-market, magagamit niya sa marketing. Pwede siya magawa ng, o kasi pag nasa yate, gumagawa na ako ng mga video, tsaka mga greetings. Ay, look, congratulations sa inyo, very successful na recognition. Awardees, mga naka-recognize. Wala ako sinabing grupo, wala ako sinabing event. Kaya pag may humingi ng video, Prof, pa-video naman para sa aming recognition. Isasin ko. Ang tagalan to Pero hindi nyo pa nagagamit yan. Ito pa sa yate. So, nasa paano mo siya ma-maximize. So, ganito yan. Ang benefits, pag may mga mark, gagamit. Halimbawa naman ay company events. Ang sacrifice, gagastos. Pero ang benefits, ma-empower ka, tataas ang iyong belief system. Prospect, hindi nag-join. Diba? Ang benefits niya, hindi nagalaw yung kanyang pera. Hindi siya nagalaw sa pera. Pero ang sacrifice, yung chance niyang kumita, chance niyang yumaman. Ikaw, sumali ka, desisyon, sasali ba ako hindi? Nang sumali ka, na-sacrifice, yung puhunan. Pero benefits, may chance kayo yumaman. Nang sumali ka, mag-full time, ang na-sacrifice, trabaho, pinag-aaralan. Ako, sinacrifice ko yung 4-year course. Kasi 4-year course, graduate ako is IT Electronics. Pero ang benefits, ito mga nangyayari sa akin. Yung iba nag-quit. Ang benefits, comfort zone, hindi na mahihirapan, hindi na ma-reject, walang discouragement, pero na-sacrifice, yung chance ang matuto pa ng bago sa buhay at kumakan. So kanina, nakita mo, luho, yung vices, or yung yung kanyang topic, ang benefits mo doon, masaya ka, may luho ka Or, bisyo. So yung bisyo mo. Pero sacrifice, yung pera mo, dapat mapalago mo, pinasas ko lang sa wala. Nakuha? Pride. Ano benefits ng pride? Di ba, talo ko upline ko. Talo ko yung iba kong tao. Kasi ba, nasunod yung pride ko, yung ego ko. Pero sacrifice, na dapat natuto ka na. Nakuha ba? Ibig sabihin, itong tinuro to, actually, wala to sa book. Kaya ito lang po sa Alisaro noon, na hindi niya na-document, na after 15 years, nagbasa ako ng notes, kailangan ko ng mga tao ngayon. Kasi may mga ancient wisdom pa ako, may mga ancient wisdom pa ako na hindi ko pa tinuturo, binabasa ko pa sa sitwasyon ng tao. So ngayon ito, diba? Be careful sa pag-design mo, may mga benefits ka ba dyan o may masasacrifice? So isipin, okay lang naman may sacrifice kasi may mga benefits naman. Nag-gets po ba? Yes! Okay, next topic. So, ano yung last topic na to? Saan income stage ka kabilang? O ito, basagan na to. Basagan ko ngayon. At dapat mag-reflect ka rito. Diba? Kasi minsan baka feeling mo, kala mo okay ka, hindi pala. Diba? Nakala mo, kumikita ka lang ng 10,000, 20,000, kala mo okay ka na. Kumikita ka ng 50,000, kala mo okay ka na. Tingnan natin kung nasa ka na ba talaga ngayon. And isa, wake up call, ito ipang enlighten, ito ipang awaken na, still not yet okay pa pala. Kailangan pala, may gawin pa ako para marating ko yun. Okay, so saan income stage ka? Okay, stage 1 o level 1, kung ito ngayon ay kumikita lang ng 10,000 o ba, sobrang kulang yan. Kaya kung nung nakarang buwan, isang direct referral ka lang ng 20 numbers, tapos hindi ka pa nag-pay rin, kulang yan Mukhang umaling yung ulam na may direct pero kulang yan.
So kasalanan ba ng company? Kasalanan ba ng sa paligid mo? Ikaw pa rin. Ikaw pa rin kasi gumawa nito. Nakuha? O 10,000. Saan makakapunta 10,000? Baka ano lang yan, basic needs. Nung nag-uumpisa ako, nagsulat ako sa notebook ko. Kinikita ko pa lang 15,000, 8,000, 7,000. Wala, pupunta lang pala ang kita ko ito sa pangkain, pang-araw-araw. Sabi ko, hindi pwede ito, hindi ko makukuha yung gusto ko, yung wants. So kailangan, palakihin ko ang income, palakihin ko ang trabaho ko, palakihin ko ang psychological wallet ko, psychological capacity. Kailangan mayaman ako mag-isip. Dahil unti-unti lumaki, nabili ko yung mga ilang mga gusto, yung wants na. Kaya ngayon, ito, kung 10,000 ngayon, mukhang malaki. Malaki yan, 10 years ago, pero ngayon, unti. Mahal ang bilihin. Napapalimutan pa tayo ng cartel. Ano ba yung cartel? Isa kailangan natin yung cartel sa mga drugs lang. Hindi. Gagawin, ngayon ang mga negosyante, hindi na sila naglalaban. Nagkakampihan na. Nandun, tayo dapat. Negosyo natin, sibuyas. Ayaw natin maglaban. Gagawin natin, mag-usap tayo kung ihol natin ang sibuyas. Hanggang sa iyan sila, nagpaubos ng sibuyas, kaya mahal ng sibuyas. Ngayon, pag tumas ng presyo, kaya natin ilabas ng ating ipapahal ng sibuyas. Hindi tayo. So, wala tayong magagawa, napaglalaro tayo. Tangin ko lang nagagawa, pagpalaki ng kitaan. Isang inventor naka-invento, plastic, magiging gasolina. Hindi na makita. Hindi na, balita. Naka-invento siya ng plastic bottles, to convert into gasoline. May mga halakagtas ang bahay. Ang mukat mo, hindi na siya makita sa social media. Hindi natin alam kung nandiyan pa siya ngayon. Kasi bakit? Babanggayin niya mga giant company. Peter, na-discover, magugulong tayo, mawala tayo ng kita. Kahinikin natin yan. Wala eh. Wala tayo nagagawa doon. Meron pala, magagagawa mo lang palaki. Hindi mo kontrol ang gobyerno. Hindi mo kontrol na sa paligid. Hindi mo kontrol, tas hindi mo kontrol mo. Palaki ng kita. Yeah. Kaya kung ikaw ngayon, nagte-10K pa ba? Ano pa? Dapat maging nominado ka. Sobrang kulang na yan. Okay, next. Level 2. Kung ikaw ngayon nagte-10K, 20K, parang 12,000, 15,000, 18,000, kulang pa yan. Kulang pa yan. Kahit single ka, kulang yan. Oo. Sino dito nasa sandwich generation? Sandwich generation. Ngayon, mga kabataan, takot talaga yun. Darating po kayo sa sandwich generation. Ito, nag-upisa sa network marketing na isa 26. Ang magulang ko may hanap buhay. Magtinda ng damit sa palengke. So, nung kumikita na sa network marketing, hindi muna ako nagbibigay sa kanila. Kasi yung income ko, ginagamit ko muna pagpalaki ng network. Yung simpleng raffle, pakain, magtayo ng hub, ginagamit ko pera sa negosyo, papalago. Di ba? Tapos, eto na, lumago, pumutok ang network. Pumutok ang network. Pagputok ng network, sabog-sabog talaga, 6 figures per month. Hindi nagkaroon ako ng asawa at anak noong 2018. Pagdating ng 2020, nanay-tatay ko, hindi na makapagtinda ng damit sa palengke because of pandemic. Ngayon, hindi na sila makapagtinda dahil sila ay senior na. So, si Coach Lincoln, sandwich. Merong sinusuportahan nanay at tatay sa pagkain at sa maintenance. Meron ba akong asawa at anak? So, sandwich. Pero hindi ko ramdam ang sandwich because I'm earning 6 figures per month. Point 2. Yung sabihin, magpalaki na ngayon ng income bago tumanda ang iyong magulang. Magpalaki na ngayon ng income bago ka madagdagan o magkaroon ng pamilya. And kaya yan sa network marketing. At actually, sabi niya kanina, breadwinner. Wala sa pamilya namin, walang breadwinner. Dahil yung kapatid ko, nung nagpargo, sabi nanay ko, okay, hindi yan inyo.
So, kanya-kanya kami kayo. Yan, ibibigay sa magulang namin nang walang update sa mga kapatid. Hindi ako nag-update sa kapatid ko na nagbigay ako at hindi ko tinatanong sila kung nagbigay sila. Ako, hindi nila tinatanong kung nagbibigay ba ako at hindi nila ako sinasabihan kung nagbibigay sila. Basta kami, pare-pares ng mission, nagbibigay sa magulang. Ibig sabihin, time will come, makarating ka sa sandwich generation. Eh paano kung umalis ka sa network marketing? Kala mo malaking 20,000 per month. Eh, sa ngayon, single ka, paano kung dumating ka, maging sandwich ka na? Nasa gitna ka na, palaman ka na. Ang magulang mo humihina ang katawan at kailangan ng suporta at ang mga anak mo na lumalaki na kailangan bigyan mo ng pagkakas. Ano ha? Yes. Ano yun? Real talk yun. Diba? Kaya, no choice ka. Ang daming gagawin, magpalaki na kita. Okay, so, survival. Survival to. Sige na survival, saktong-saktong isang kulang pa. O 20,000, sige, usapang duda pa. 20,000 divided by 30 days. Duda na ulit. Diba? Magkano ang per day lang dapat mong gastusin? Stop 7. 7. Sabihin natin kung yung per day. Ilis mo dyan ang tubig kuryente, wifi, renta, pagkain, pagmahal. Eh, nasa network marketing ka, fixed or unlimited? Limited. Ang kitaan ba rito, fixed or unlimited? Unlimited. Kaya mga ito isang araw eh. Kaya. Tanggapin mo lang. Ipasok mo lang yan sa brain cells mo. Ipasok mo lang yan sa pituitary gland. Okay, next. Level 3. Grabe, 3 oras na ako dito ah. Kaya nakakapit na ako ganyan eh. Panahon. Level 3. 20,000 to 70,000. Stability. Medyo ano lang yan. Sapat lang. Oo. Siguro, may katabi ka rito. Huwag mo lang itataas ng lifestyle mo. Huwag kang agad nilipat sa masyadong exclusive subdivision. Wala po. Kasi ito, nung nag-umpisa kami, porket lumaki ang kita, ang lakas na ng loob, ang yabang na pumunta ng SNR. Ayaw na namin. Dati nung palit pa ang kita, palay-palengke lang. Palengke. Nung hindi ko kumikita, ano lang ako, kinakain ko maghapon. Kobe ko brown, tsaka yung tinapay na kapon. Yung antigas, yung kailangan pang isaw-saw. Bizcocho. Okay na ako dito. Bizcocho. Tapos nilagang saging, 5 pisong tali ng okra. Ano yun? Tapos nung kumikita na, nagkapalengke na. Ganito palang palengke, gastos. Nung kumita na, suplahado na, watermark na. Ayaw sa palengke. Pero mabalik ako sa palengke kasi doon ako tinatawag na Pogi. Pogi, ano ka ba? Tapos nung mga 2015, medyo nag-upgrade. Nag-SNR na. Dati, may mabibili naman dyan sa Walter Mart, sa SM, dapat SNR. Eh, SNR, ano ka dyan? Ubusan ng pera dyan. Yung bibili mo 1 piso sa mall, doon, dapat bibili mo 10 peraso. Diba? Ubus ka rin ng pera mo, tabas agad. So, tumas yung lifestyle namin. Then, napasin namin, teka, di ba dapat ipon na yun? Balik ulit sa basic. So, huwag mo lang itaas ang lifestyle mo agad, may tatabi ka. Sabihin natin, baka may tabi kang mga 20K per month. 20K times 10 months, baka ano? 200,000. Maganda-ganda na yun. Kaya mula January hanggang ngayon, October, nagtabi ka ng 20K. Diba? May 200,000 ka ngayon. October. Bukod may papasok ng December, ng November, yun yung panggastos mo ng December. Yung 200,000. Pagtalon mo sa New Year, nasa bulsa mo, walang tulog yung bulsa niya. Ito, cash to. Hindi ako naniniwala sa points. Pag hindi nabili-bili yung suot mo, yan, piso, 5 piso, 20. Ito kasi, ano yun? 6 figures kasi nasa bulsa ko, 100,000. Diyan? Okay, next, level 3. Nagigising ka na ba kung nasaan ka? Yes. Nagigising ka na ba? Yes. Sana, bukod sa pag-gising mo, hindi ka manglungo, dapat manghihil ka. Yes. Ito kasi, ginigising kita, hindi para manghina. Dapat mangising, okay. Sige.
Gusto ko sa level 4, prosperity. 70K to 200,000. Grabe po yan. Sipol. Sipol. Ewan ko lang kung hindi makaipon ng 1 million sa loob isang taon. Para makaipon ka ng 1 million in 12 months, kailangan mo magtabi ng 85,000. I-check mo sa month. Oh. So wala ko eh. Kasi dahil ko mag-compute eh. Paano ko makaipon ng 1 million sa loob ng isang taon? Puro mga dapat magtabi ng 85 to 88K. Pag 88K, 1.1 eh, di ba? Oo. Oo, ganun. Ganun ako sabi ko, paano ba makakaipon ng 1 million sa loob ng isang taon? So dapat pala, makapagsubi ako ng makapagtabi ng 85,000. So dapat, ang kinikita ko, mga 150 to 100. Kasi, 150 to 200. Kasi yung 120, yung pang gastos ko. Sarili sa business yung 85, subay dito. Nakumpit nyo ba yun? Baka hindi nyo ba nakukumpute? Ang ganun pala yun, kinukumpit. Ano kung may dumating lang? Hindi. Dapat clear sa'yo, kung ano yung gusto mo, dapat clear mo, computed mo siya. Tapusin ko na nga ito. Lugaw na kayo eh. Sabi yun. Wala na may titihan. At pala, pinanghuli ko yung rakol eh. Nung umpisa lang kayo buhay eh. Okay. Level 5, ito na. Ito na. Ayan, wala na. Level 5, 202 million. Sobrang napaka-abundance po nun. Abundance life yun. Hindi mo na pinoproblema pang kain. Sagana, sobrang sagana po yan mga coach. Yung isang kumulito, 400K per month. Tapos, in-imitate mo yung good attitude, good habit, good mentality. Pag-stay sa'yo pera, tapos dadagdagan pa niya. Yes. Kung tatawag yan, maayos na takot ko, stay tayo dito. Ganun yun eh. Ang gawin ng pera ko, huwag tayo dahil sa yan, tawag sa, usang umalis sa wallet eh. Totoo yan. Dahil ko na na-experience sa ganyan din eh. Lalo nung, siyempre, hindi ba na ako perfect, may na naging malitingin sa pera. Pero kung hindi ka, easy ko. Kaya nag-i-stay. Bakit tayo nag-invest? Kasi tanda mo, ang pangarap mo ay million. Yes. Ang pangarap mo ay Millionaire. So dapat, yung masama, multi-million mindset. You have a multi-million attitude. Dapat ang ugali mo pang successful. So, napaka-abundance niyan. Sino gusto makapit sa level 5 sa kamay? Dapat mabilis. Sino gusto makapit sa level 5 kasabay? Ayun, di ba? Ay, nakakapiti naman ito 3 oras sa training na ito. Dala niya, galing mag-isip ba ng 3 hours? Hindi na pwede. Hindi na pwede. Ano more? Ano ba? More training o raffle? Parang raffle tatapusin ni Sir. Wala na, lugaw na ako. Di ko malaman kung ano number ng pipiliin. Coach, no need na mamili. Ano yung matter ha? Bigyan mo na lang. Hindi pwede yun. Bakit pala excited niya yun? So, ilang po ang topic ko sa inyo ngayong araw. Maraming salamat. Yung